Muli, andito ang inyong lingkod upang magbigay muli ng karangalan para sa ating Panginoong Jesus. At ang ating matatalakay ngayong araw ay patungkol sa libro ng hukom o sa wikang Ingles, The Judges. At ang aklat ng hukom pagkatapos ng aklat ni Joshua o tinatawag din natin sa wikang Ingles, The Book of Judges, ay ang second book of 12 historical books. Dito sa aklat ng hukom ay makikita natin ang patuloy na kasaysayan ng mga Israelita sa pamumuhay nila sa lupang pangako, ang Kanaan. At ang mga pangyayari sa mga hukom ay naganap sa panahon ng pagitan ng kamatayan ni Joshua at ng pagbangon ni Samuel at Saul. At ang pangunahing layunin ng aklat ng hukom ay ang pagtatagumpay ng Israel dahil sa kanilang katapatan at pagsunod sa Diyos, ngunit kapamakan naman dahil sa kanilang pagtataksil at hindi pagsunod sa Diyos. Kasi naman sa konteksto o sitwasyon ng librong hukom, makikita natin dito na tinulungan ng Diyos ang mga Israelita na sakupin ang lupang pangako, ang Kanaan, at kalaunan ay kilala bilang lupain ng Israel. Ito ay tinitirahan din ng mga hukbong masasama. Sa kabila ng pagtulong ng Diyos sa kanila ay kinalimutan ng mga Israelita ang Diyos at hindi na sumunod ang mga ito sa Kanya. Ang mga Israelita ay nawala sa espiritual na motibasyon. At pagkatapos nga namatay na kanang leader na si Joshua, na makikita po natin sa last chapters ng kanyang libro na sinundan ng mga hukom, ay makikita natin na ang mga Israelita ay nawala na ng leader at tagapangunang ipinalit ng Diyos sa mga Israelita. Kaya ang mga tao ay gumawa ng ayon sa sarili na makikita natin sa chapter 17 verse 6. So hindi na sumunod sa mga tuntunin ng Diyos at nanghina ang mga Israelita sa pananampalataya, at ang maluba ay sumamba na rin ang mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan ng mga Kananita tulad ni Baal at ni Astaroth. At ang aklat ng hukom na ito ay makikita natin na sumasaklaw ng halos 325 years. At dito na natin makikita ang tungkol sa mga 12 judges o tinatawag rin nating bayani o mga hukom na ginamit ng Diyos bilang instrumento ng kanyang pagpapala upang iligtas sa mga Israelita sa kanilang mga kaaway at akayin muli sila tungo sa tunay na pagsamba at kalayaan. Ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga hukom na ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng kanyang pagmamahal at awa sa kanyang bayang pinili. So nakita natin ang introduction, ang context, ang situation ng libro ng hukom, at ngayon ay pasimulan natin. Makikita natin mula sa chapter 1 verses 1 to 18, makikita natin ang matagumpay na pagsakop ng mga Israelita sa mga natitirang mga lungsod sa Kanaan sa tulong ng Diyos dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ngunit mula 19 hanggang 36, makikita naman natin ang hindi pagsunod sa tagubili ng Diyos ng mga ilang lipi. Sila'y nabigong itaboy ang mga masasamang Kananita sa kanilang lupain, marahil dahil sa kanilang pagod, takot at kawalan ng pananampalataya. Kaya ipinasabi ni Yahweh sa kanila na makikita natin sa chapter 2 verses 1 to 4 na susulat mula sa Gilgal. Nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, "Inalis ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga magulang. Sinabi ko noon na hindi ko babaguhin ang ating tipan. Sinabi ko ring huwag kayong makikipagkaisa sa mga taga roon, bagkus ay gibain ninyo ang kanilang mga dambana. Ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila papaalisin sa lupain papupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong langdas at magiging mabigat na pagsubok sa inyo, ang mga Diyos-Diyosan nila." At nang marinig ito ng mga Israelita, sila'y nag-iyakan. Mula sa ating nabasa, nakita nga natin na pinahintulutan ng Diyos na ang mga Israelita ay apihin ng kanilang mga kaaway. Ito'y upang sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan at sila'y bumalik sa Kanya nang may tunay na pagbabago, at higit sa lahat, na palalimin ang kanilang pananampalataya sa Kanya, sa Diyos. So sa kabila ng kagandahan loob ng Diyos para sa mga Israelita, makikita natin ang naging tugon ng mga Israelita sa chapter 3 verses 7 to 11 na susulat, "Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asyera. Dahil dito nagalit si Yahweh sa kanila at pinabayaang masakop ng haring Mesopotamia. 8 taon silang inalipin ng haring ito. Subalit nang humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang hukom si Othniel upang ito ang magligtas sa kanila sa pagkakaalipin. Nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Sa tulong ni Yahweh, natalo ito ni Othniel. Nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon hanggang sa mamatay si Othniel na anak ni Kenaz. Siya ang unang itinalaga ng Diyos na naging hukom ng mga Israelita. At ang pumalit na naging hukom sa kanya na itinalaga ng Diyos ay si Ehud, na makikita natin sa chapter 3 verses 12 to 30. Nasusulat, "Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh dahil dito si Eglon na hari ng Moab ay pinalakas ni Yahweh ng higit kaysa Israel. Nagipagsabuatan si Eglon sa Amonita at mga Amalekita. Natalo nila ang Israel at nasakop ang lungsod ng Palma. 18 taong sakop ni Eglon ng mga Israelita. Subalit na muling humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita, ginawa niyang hukom si Ehud buhat sa lipi ni Benjamin upang sila'y iligtas. Mula noon, nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 80 taon. Siya nga ang naging pangalawang hukom ng mga Israelita at sumunod sa kanya ay si Shamgar na makikita natin sa chapter 3 verse 31. Nasusulat, "Sumunod kay Ehud si Shamgar na anak ni Anat. Iniligtas din niya ang Israel nang patayin niya ang 600 Filisteo sa pamamagitan ng isang tungkod na pantaboy ng baka." Nakita nga natin ang unang 3 pinili ng Diyos na naging hukom ng mga Israel. Una, si Othniel. Pangalawa, si Ehud. Pangatlo, si Shamgar. At ang pang-apat na nag-iisang babae na naging hukom ng mga Israel na pinili ng Diyos ay si Deborah. Makikita natin ito sa chapter 4 verses 1 to 24. Nasusulat,
Nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh, kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Pinagmalupitan niya at tinapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon, kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Noon ang babaeng propeta na si Deborah ay nagsisilbing hukom ng Israel. Nakagwalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Ephraim sa pagitan ng Rama at Betel. Pinupuntahan siya ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Isang araw, ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga Kades mula sa lipi ni Neftali. Sinabi niya rito, ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh ang Diyos ng Israel na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Neftali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanin ninyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin. Ngunit pagtatagumpayan kita laban sa kanya. Sumagot si Barak, papunta ako kung sasama ka, ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Nagkulang ang pananampalataya at kalakasan ng kakayahan ni Barak, kaya ninais niya at sinabi niya kay Deborah na sumama din sa kanya na kanilang magiging labanan kina Haring Jabin. At sumagot si Deborah, kung gayon, sasama ako, ngunit wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak sa lipi ni Neftali at Zebulun at 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. At sa verse 14 naman ay makikita natin na sinabi ni Deborah kay Barak na sasamahan siya ng Diyos sa labanan, ngunit ito'y hindi naging sapat para kay Barak. May nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay pumunta sa bundok ng Tabor, kaya tinipo niya ang kanyang siyang naraang karwaheng bakal at ang lahat ng kanyang kawal mula sa Hazoret. Sinabi ni Deborah kay Barak, lusob, ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Pangungunahan ka ni Yahweh. Pumunta nga sa bundok ng Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya. Nang sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera. Nagkanya-kanyang takbuhan ng mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Siya ay nagtago sa tolda ni Jael na asawa ni Heber. Nang makita ni Jael na papalapit na si Sisera, sinabi niya, tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot. Pumasok nga si Sisera at siya ay pinatago ni Jael sa likod ng tabing. Dahil sa matinding pagod, nakatulog ng mahimbing si Sisera. Si Jael naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noon nito hanggang sa bumaon sa lupa. Sa gayon, namatay si Sisera. At nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinabi niya, narito ang hinahanap ninyo. Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay na si Sisera. Nakabulagta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel laban kay Jabin. At ng araw ring yaon ay ang kanilang pagtatagumpay. Si Deborah at si Barak ay nagpuri at tumawit para kay Yahweh na siyang tumulong sa kanila. Mga awit ng papuri na nakatuon para sa Diyos lamang nagpapaalala sa atin ng katapatan at katangian ng Diyos na tapat. At ang Israel nga ay namuhay ng kapayapaan for 40 years sa pangunguna ng babaeng si Deborah. Si Deborah ay isang propeta ng Diyos at siya ay pinili bilang pang-apat na hukom ng mga Israelita at siya ay nag-iisang babae. Tandaan po natin na maaaring pumili ang Diyos ng sino man upang mamuno sa kanyang gawain o sa kanyang bayan, maging bata man ito, matanda, lalaki o babae, tulad ni Deborah. Tulad ng babaeng si Deborah na piniling ng Diyos na maging hukom ng mga Israelita, ay nakita natin ang katangian ng isang mahusay na pinuno ni Deborah na siyang namamahala gaya ng inutos ng Diyos. Si Deborah ay isang propeta ng Diyos, isang tao na ang pangunahing tungkulin ay iyakati ng mga tao na sundin ng Diyos. Ay isang tulad niyang babaeng pinuno na nagpapakita ng malasakit sa espiritual na kalagayan ng mga tao at ngayon ay tinawag ng Diyos bilang isang hukom ng mga Israelita. Ang kwento ng babaeng si Deborah ay nagpapakita na siya ay hindi nag-ahabol o naghahangad ng kapangyarihan, ng antas, ng titles o ng posisyon. Ang nais niya ay maglingkod sa Diyos ng katotohanan. Kaya ang kanyang kababaan loob at malinis na motibo ay kinalugdan ng Diyos. At ngayon naman ay darako tayo sa panglimang hukom na si Gideon na makikita natin sa chapter 6 hanggang chapter 8 verse 27. Nasusulat, muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sinabi pa sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Lubusan ngang natalo ng Israel ang Midian sa tulong ni Yahweh at humiling si Gideon sa mga Israelita. Ang kanyang sabi, hinihiling ko sa inyo, ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam ninyo mula sa kanila, mula sa mga Midianita. Mula sa gintong nasamsam ni Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosan at dinala sa Ofra na kanyang lungsod. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyosang ipinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambahayan.
At nang mamatay si Gideon, ang mga Israelita ay hindi na namuhay ng tapat sa Diyos. Sa halip, naglingkod sila sa Baal. At ang kanilang kinilalang Diyos ay si Baal Berit. Hindi na sila naglingkod sa Diyos nilang si Yahweh na nagligtas sa kanila sa mga kaaway na nakapalibot sa kanila. At pagkamatay ni Gideon, makikita naman natin sa kabuuan ng chapter 9 ang pagtalo-talo, ang pag-away-away, ang pag-aagawan ng pesto bilang haring papalit sa kanilang amang si Gideon. Kabilang dito ang kanyang isang anak na si Abimelech at ang 70 kapatid pa niya sa ama, na pinatay lahat ni Abimelech at dahil dito siningil siya ng Diyos. At ngayon darako naman tayo sa pang-anim na naging hukom ng mga Israelita, si Tola, na makikita naman natin sa chapter 10 verses 1 to 2. Pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Puwa at apo ni Dodo buhat sa lipin ni Sakar ang nagligtas sa Israel sa pagkakaalipin. 23 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel at nang mamatay siya, inilibing siya sa Samir. At ang pangpitong naging hukom naman ng mga Israelita ay si Jair. Makikita naman natin ang kanyang buhay sa chapter 10 verses 3 to 5. Nasusulat, ang pumalit kay Tola ay si Jair. Siya ay naging hukom at pinuno ng Israel ng 22 taon. Patay siya at inilibing sa Kamon. At ngayon naman ay kilalanin natin ang naging pangwalong naging hukom ng mga Israelita. Chapter 10 verses 6 hanggang chapter 12 verse 7. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh sapagkat sila ay sumamba sa mga Baal at mga Astarot, mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Aram, Sidon, Moab, Amon at Filisteo. Dahil dito nagalit sa kanila si Yahweh at hinayaan silang masakop ng mga Amonita at mga Filisteo. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, "Nagkasala kami sa inyo sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal." Ang sagot sa kanila ni Yahweh, "Nang kayo'y pahirapan ng mga Hipsyo, Amoreo, Amonita, Filisteo, Sidonio, Amalekita at mga Moanita, humingi kayo ng saklolo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Ngunit tinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan." Kaya't sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, "Nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon." Nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Dumating ang araw na naghanda sa pagipagdigma ang mga Amonita laban sa mga Israel. Si Jephthah na taga-Gilead ay isang matapang na mandirigma. Pagkalipas ng ilang panahon, nilusob ng mga Amonita ang Israel. Dahil dito, si Jephthah ay pinasundo mula sa lupain ng Tob ng mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, "Ikaw ang manguna sa amin sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Ikaw ang nilalapitan namin ngayon sapagkat gusto naming makasama ka sa pakikipaglaban sa Amonita. Gusto rin naming ikaw ang mamuno sa Gilead." Kaya sumagot si Jephthah, ang kanyang sabi, "Kapag sinama ninyo ako sa pagkikipaglaban sa kanila at niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin ninyong pinuno." Sumagot sila, "Oo, ikaw ang gagawin naming pinuno, saksi natin si Yahweh." Kaya sumama nga si Jephthah sa matatandang pinuno patungong Gilead at ginawa siyang pinuno at tagapamahala ng mga taga roon. Pinahayag ni Jephthah sa Mizpah sa harapan ni Yahweh ang mga patakaran niya bilang pinuno. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mizpah, Gilead at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. Si Jephthah ay 6 na taong naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa kanyang sariling bayan sa Gilead. At ngayon naman, ang pang-siyam na naging hukom ng Israel ay si Ibzan na makikita natin sa chapter 12 verse 8. Nang mamatay si Jephthah, si Ibzan na taga Bethlehem naman ang naging hukom at pinuno ng Israel. 7 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Bethlehem. At ang pang-10 naging hukom ng mga Israel ay si Elon na makikita naman natin sa chapter 12 verses 11 to 12. Nasusulat, nang mamatay si Ibzan, si Elon na taga Zebulun naman ang naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 10 taon. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Ayalon, sakop ng Zebulun. At ang naging kasunod na naging hukom ng mga Israel ay si Abdon na makikita natin sa chapter 12 verse 13. Nasusulat, pagkatapos ng sumunod na naging hukom at pinuno ng Israel ay si Abdon. Siya ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 8 taon. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Piraton, sakop ng Ephraim. At ang huling naging hukom mula sa ating pinag-aaralan from the Judges book ay si Samson na makikita natin sa chapter 13 hanggang chapter 16. Susulat, muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh, kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Ang panahong hiyon sa bayan ng Zora ay may isang lalaking nagngangalang Manoah na kabilang sa lipin ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, "Hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa Filisteo." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh.
Si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sakop pa rin ng mga Filisteo ang lupain ng Israel. At nang mamatay si Samson, siya ay inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah sa pagitan ng Zorah at sa Estaol. At natunghayan natin at nakilala ang 12 naging hukom na mga Israelita na itinilaga ng Diyos. Muli ang aklat ng mga hukom ay nagpapakita kung paano tinulungan ng Diyos sa mga Israelita na sakupin ang lupang pangako, ang Kanaan, at kalaunan ay kilala bilang lupain ng Israel. Ito ay tinirhan ng mga hukbong masasama. Sa kabila ng pagtulong ng Diyos sa kanila, kinalimutan at hindi na sumunod ang mga ito sa Diyos. Ang mga Israelita ay nawala sa espiritual na motibasyon. Hindi na rin sila sumunod sa tuntunin ng Diyos, nawala ang kanilang pananampalataya at sila ay nagsimula ding sumamba sa Diyos-Diyosan ng mga kaninita. At ang pinakamahalagang bahagi ng ating pinag-aralan dito sa libro ng mga hukom ay makikita natin patungkol sa mga 12 bayani o hukom, 11 lalaki at 1 babae na ginamit ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita sa mga kaaway nila at akayin muli sila tungo sa tunay na pagsamba at kalayaan. Pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga hukom may isang makapangyarihang pagpapakita ng kanyang pagmamahal at awa sa kanyang bayan. At ang natutunan natin mula sa aklat ng mga hukom natin na pag-aralan ay ang pagpapala ay bunga ng pagsunod at ang pagpapalo ay bunga ng hindi pagsunod. Pakita din ng mga kasaysayan sa aklat ng hukom ang kapahamakang nangyari ng tumalikod sa Diyos ang Israel. Kaya mga kapatid, inihikayat natin ang bawat isa na lalong kilalanin, lalong sundin at mahalin ang ating Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa. Huwag po natin kalimutan ang tunay na katungkulan ng isang taong nilikha ng Diyos, to fear and obey God. Ecclesiastes 12:13. Tandaan po natin, pinipili po ng Diyos ang nais niya gamitin bilang isang maging pinuno o mga leader sa kanyang mga ministeryo o kanyang mga gawain ayon sa kanyang kapamantayan at hindi ng tao o hindi sa atin. Tandaan po natin, kung tayo ay nilagay ng Diyos sa kanyang ministeryo, sa kanyang gawain, kasama natin ang Panginoon. Kaya gawin lamang natin ang ating pagkatawag para sa ating Panginoon ng buong puso, buong lakas, ng buong pag-iisip para magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Huwag matakot at magpatuloy. Tandaan natin ang pangako ng Diyos sa atin. Matthew 28 verse 20. Nasusulat, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan. All glory to God.